Magandang hapon mga kaibigan sa lahat ng mga nakantabay dito sa ating YouTube channel sa Punto por Punto, Reverend Father Darwin Gitgano. May tampok po akong video sa inyo kung saan magre-review tayo sa mga tanungan na nangyari sa Punto por Punto. Sa pagkataong ito, ang tanong ay may kinalaman sa mga libreto, no? Marami kasing mga tao kasi, lalo sa Pilipinas, tumatanggap ng mga libreto sa paniniwala na ito'y magbibigay sa kanilang kapangyarihan, kakaibang lakas o kakayahan na akala nila galing sa Panginoon. At natuklasan nila na ito pala ay sa demonyo. Ang tanong ngayon, paano ba i-dispatcha ang mga libretong ito? Yan ang ating tampok na video sa episode na ito. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Sa may nakarisan dito si Ella Jordan. Ella Jordan, good evening. Ella Jordan. Hello. Hello, good evening. Hello, good evening po. Magandang gabi diyan sa Pilipinas. May katanungan lang po ako sa inyo, brother. Matagal na Sige, ako go ahead. Is that a drink? support dito. Nakikinig sa Porto por Punto. Regarding kasi diyan sa ano niyo, sa narinig ko ngayon. Before ako pumunta dito sa Jordan, meron kasing nagbigay sa akin ng ewan ko, Latin yata yun siya, Latin na basahin, ewan ko kung ano yun. Nandito nga sa akin. Ano pong dapat gawin dun, brother? Ano yan, te? Ano yan? Meron po ako, before ako pumunta dito sa Jordan, meron pong nagbigay sa akin ng Latin na basahin. Ewan ko kung ano yun. Latin siya, na pang ano daw sa yung barang, yung mga, ewan ko, Ay, orasyon? Nasa Opo, parang libreto? hindi siya libreto, pinasulat lang din siya sa akin sa papel. Nakita ko siya ngayon 2 days ago. Kasi nga, lagi Baka akong nakikinig sa... mako-contaminate ka niyan, te. Te, mako-contaminate ka niyan kasi ayan ay orasyon ng ano. Ano Orasyon pong yan. dapat gawin nito? At saka binigyan niya ako Ah, ng ano yun, habak? oh, unang-una, te, kailangan mo i-renounce yan. Kailangan mong renounce prayer. Te, meron ka bang aklat ni Padre Sikia o wala? Wala po, brother. Kasi O nandito sige, ako sige. sa ibang bansa. So, Mabilis. hindi ko alam I-screenshot kung mo ito, paano. te, ha? Sige. May papakita ako, dasalin mo ito araw-araw sa screenshot mo. Ito. Yung state, pag sinabing state, ano na yan? Galing na yan sa'yo pag sinabing state. Wait lang ha. Ito, pakita ko lang. Deliverance. Deliverance. Wait lang. Handbook ba to? Double check ko lang muna saglit ha. Okay po. Ito. Ayan. Tinan mo te ha. Ito. Teka, Tinan mo to. ano ko, Basahin ko muna itong ano, instruction niya. Sabi dito, occult and esoteric, whether through paganism or animism or the New Age movement, beliefs and practices are the major sources of a person becoming a victim of extraordinary demonic attacks, obsession, oppression, and possession. The occult is an open doorway to the world of spirits, the fallen angels. Catholic relates with the divine always and only through prayer. Ito, it is recommended that the renouncement be done in front of the Blessed Sacrament. So, ang prayer na ito, gagawin mo in front of the Blessed Sacrament. Renouncement, as was stated previously, destroys any right that the evil spirits have over the victim since he receives certain temporal benefits from them. Ayan. Ano itong prayer na ito? Ito yon. Yan. Ito, screenshot mo to. Screenshot mo to. Sige. Teka lang po. Okay, yan. Yan screenshot mo. So, Okay. basahin ko to araw-araw? Oh, yes.
Kahit dalawang beses lang siguro to make sure. In the name of Jesus, I renounce ang pagkakaroon ko ng mga habak, paglapit ko sa okultismo, pagtanggap ko ng mga orasyong ito. I repent and ask to be forgiven, and I'll choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce itong mga habak ko, renounce ko na ito, itong aking mga orasyon. I repent and ask to be forgiven, and I'll choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce itong mga habak ko, mga okot paraphernalia ko, mga un-Catholic ritual ko. I repent and ask to be forgiven, and I choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Amen. Ganyan yung paggamit niyan, te. Okay. Kailangang i-renounce. Pagkatapos Sige po. ng renouncement, isusunod mo naman, ito namang prayer to break seals and consecrations. Ayan o, sabi dito, make sure that the victim first renounces all the occult involvement. Yung pagkakaroon mo niyan, occult involvement po yan. Occult involvement and 3 times in front of the Blessed Sacrament. Ang sabi dito, in the name of Jesus, I break the seal around me and the consecration upon me. Kasi self-deliverance Pan eh. me. Oh. Okay. So, in Okay the po. name of Jesus, I break the seal around me and the consecration upon me. In the name of Okay. Jesus, I break the seal around me and the consecration upon me. And I command all spirits associated with the seals and consecrations to go immediately and directly to the foot of the cross. Almost Holy Spirit, enter into the empty spaces left by the spirits and fill me with your presence, love, and protection. Please do not allow the spirits to return. Kailangan mo yang i-renounce, i-break ang sins and consecrations. Tapos yung orasyon mo, yung papel ng mga Latin na yan, yung habak, Po. pag yan ililibing mo na o susunugin, kailangan mo pa rin i-pray ito. Magiging ganito yung prayer. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon these occult objects. In the name of Jesus, I break the seal and consecration upon these occult objects. In the name 3 of times po. Jesus, I break the seal and consecration upon these occult objects. And I command all spirits associated with these seals and consecrations to go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. Almost Holy Spirit, enter into the empty spaces left by the Spirit and cast away all evil spirits and fill me with your presence, love, and protection. Please do not allow the spirits to return. Pwede po Okay. pa screenshot ng yung mahaba. Ay, mahaba to tayo. Ayan, screenshot mo din, screenshot mo. Sige po. Sige. Okay. Okay. Nasa-zoom. Okay. Tapos yun lang po ang gawin. Tapos yung habak, itapon lang po yan? Or sunugin din? Ha? Yung habak, sunugin din po ba Habak, yun? occult Or object, itapon lang? occult object. Yun na yun, habak, occult object. Kasama na yun, yung habak doon, so occult object. Itatapon lang yun or sunugin din? Ay, pati yun, itapon mo din, pero huwag mong itatapon, susunugin na wala mo ng ano ha, breaks in consecration na, baka ma-retaliate ka. Okay. Parang natapon ko na yung habak kasi narinig ko dito ba, tapos ito kasi last ko na itong nakita kasi hinahanap ko nga kasi gusto ko rin itapon. Pero yung habak kasi parang tinapon ko na po yata. Okay, di ibig sabihin, ano ka na lang te, mag-renouncement prayer ka na lang, mag-renounce. Sige. Yung in-screenshot ko po. Oo, yung renouncement prayer, yon. Kasi kapag, Okay. ang habak kasi te, ganito yan. Pag yung habak, na ipasa mo sa iba, yung kapangyarihan ng nasa habak malilipat sa iba. Oh. Pero ang contamination niya mananatili pa din sa'yo. Pati doon sa
na nakakuha, na binigyan mo. Oh. Para mawala yung contamination, kailangan i-break ang seals and consecration at ilibing or sunugin para hindi na makuha ng iba. Okay. Yan yun. Okay na ba Okay yun, po. te? Okay. Thank you. Second question, te. Wala kang second question? Bro Jando, sabihin mo sa harap ng Blessed Sacrament, kaso wala yata silang simbahan yan. Saan Oh, yan? ang Saan meron po. nire-renounce? ang renouncement yun, Brother Angel, pero ang pagsunog, kahit sa bakuran mo lang, ang mahalaga, hindi ka hindi ka exposed in public sa pagsusunog kasi baka may makita, magka-interest, muling hukayin. Meron naman po kaming church dito, Brother Angel, na nagsiservice po ako every Friday at sa gawain namin sa El Shaddai community. Ngayon, napalawak yung kaalaman ko regarding this matter at saka yung sa CCC, yung mga canon laws dahil dito sa punto por punto ka Father Darwin. So, yun ko na-realize na hindi pala yan siya pwede. Matagal ko na tong tinago, hindi ko na to siya napansin. Yung matagal na tong natago lang siya ba. 20 years na ako dito, or 21 years. So, ngayon ko lang siya naalala nang lagi yung mini-mention kasi dyan na hindi pwede, bawal talaga, makontaminate. Pero, kaya nahanap ko ngayon, samang tama, nakapasok ako sa Zoom. So, thank you po sa... May Blessed Sacrament po ba kayo doon sa simbahan nyo o wala? Opo, meron. Meron din akong Ayun, altar dito sa house, sa Hindi, bahay. iba kasi yung sa Blessed Sacrament, nandun yung Oo, meron. naka-expose si Jesus. Yes. Oo, So, yung kasi ano kung dyan. wala, sa mga Sa nakikinig diretso. ngayon, pwede po kayo mismo sa harap ng altar, sa harap ng tabernacle. Kasi may mga simbahan, sa mga nakikinig ngayon, may mga simbahan na walang Blessed Sacrament. Dito wala kaming ganun eh. So, ano lang Okay. talaga, tabernacle lang. So, sa lahat na nakikinig, sa iba't ibang bansa kasi may yung iba wala. Dito, wala akong alam na may Blessed Sacrament dito sa simbahan Ah, namin. Although cathedral siya, pinaka-cathedral pala yung ano ko, no, yung kung saan ako nagsiserve doon. So, pwedeng i-renounce yun. Kung bawa, sarado Blessed Sacrament sa harap ng tabernacle. O kaya mm, bago po kayo mag-misa, di ba? Maaga kayo. mm, Doon nyo gawin yon sa harap ng tabernacle. Di ba? May altar, mm, may mm, tabernakulo, nandun yung si Jesus mm, noon, mm, consecrated host. So, pwede nyo mm, pong gawin doon na renouncement. Dati ganun ang ginagawa namin. mm, Sa lahat na nakikinig, pag wala, kahit hindi na ma-exact sa blessed, pero mas maganda kung mayroon doon. Pero kahit hindi, para mas sigurado, pag bago kayo magsimba, maaga kayo, i-pray nyo po yan. Ang si Mrs. nga nun, parang may naramdaman siyang kakaiba. May mararamdaman kayong kakaiba, parang konting retaliation yan pagka nakakatakot nire-renounce niyo. naman. Wala pa naman Mayroon ka dito ang mararamdaman, exorcism church. kakaiba siya, parang nanlamig siya, hindi maintindihan, pero mawawala din yun. Kaya naman yun. Pero yun, gawin Oh, niyo po yun sa bago magsimba sa pagpunta niyo, no? Pero kung kahit hindi, kung may malapit sa inyo yan, kasi ang ano diyan baka sarado. So mas pwede niyo rin gawin po 'yan bago po kayo magmisa, bago magsimba po. Yun po, bago mag-umpisa ang misa. okay. Okay. Okay po. Thank you. Ayun po. So, ibig sabihin, yan ang mga dapat gawin para safety ang pag-dispatch po natin. Ito po si John Do Alabado. Sabi po sa inyo. Maraming salamat po. At kita-kits po tayo ulit mamaya for another episode sa Punto por Punto Review.